Dahil ang combination ng diverticulitis at cocaine is very delikado. So, kung walang proof na negative, ibig sabihin, delikado yung ating head natin, and that's a national concern. Yung ating sinasabi. Kaya pagdating po dyan sa usaping kalusugan ng Pangulo, karapatan nating mamamayang Pilipino na malaman natin ano pa talaga ang totoong kalagayan ng Pangulo. Hindi ako masyadong naalarma doon sa binanggit noon ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati dyan sa Luneta na sinasabi niyang gumagamit ng cocaine o kung anumang droga ang Pangulo at ng ibang member po ng kanyang pamilya. Hindi ko masyadong kinukonekta yan sa issue ng health of the president or national security. Pero dito, sa lumabas na mga balita na nasa hospital siya o nagpapagamot, kailangan po nating malaman dahil karapatan po natin yan. Sabihin sa atin ang totoo. Hindi po pwedeng ang ilalabas na lamang ay yung mga short video ng kung sino tagapagsalita, kung sino man po yung mahal ninyong ante, na siya yung magsasabi na ganito ganyan, may papakitang mga video na short o kaya mga pictures na ganito ganyan. Hindi po, kailangan po ang magsasabi, magsasalita dito. Ang hinihintay ko na magsabi rito ay ang kanyang mismong doktor na humahawak. Sa Amerika, ganun eh. Si President Trump, a few months ago, magpa-executive check-up siya, labas ng bulletin ng Surgeon General ng Amerika kung ano ang talagang kalagayan ng presidente ng Pilipinas. Sana ganun din. Kung hindi kaya ng Department of Health, sino man yung secretary ng Department of Health, kung siya pa'y nandiyan. Hindi pa ba siya pinapalitan? Balita ko, papalitan na eh. Secretary Herbosa, kung hindi niya kayang magbigay dahil hindi naman siya yung attending physician, kailangan yung attending physician. Hindi naman siguro isang doktor lang yan, a team of doctors yan, sigurado ako. Pero there has to be somebody in the medical profession that has first-hand information of the real health condition of the president to speak about the real health condition of the president. Kung wala pong lumalabas na ganyan at panay ganyan na lamang, social media, etc. Maraming mga speculations, maraming mga marites. Yung marites, sabi nga hindi marites, marites. Yung marites, mga may infection. May infection sa dila. Yeah. Okay. Dr. Mata, ano pong dadagdag nyo about this issue as a medical doctor? Yes, regarding doon sa national issue, national security, yes. Although sinabi daw na hindi naman daw delikado, diverticulitis lang. The mere mention of diverticulitis, ang next question dyan, sana po magpakita ng negative hair follicle test. Dahil ang combination ng diverticulitis at cocaine is very delikado. So, kung walang proof na negative, ibig sabihin, delikado yung ating head natin, and that's a national concern. Ngayon, kung sasabihan siya ng doktor na, kunwari, sila lang may alam na stop it, yung may tinatawag po tayong withdrawal syndrome, kasi kunyari isa-stop yun, which is hindi natin na-prove pa yun kasi baka ma-offend. But ang point is, kung gumagamit at pinasudden stop ng doktor para hindi pumutok yung diverticulitis, as I explained earlier, meron po tinatawag na withdrawal syndrome. So pag nag-withdrawal ka po dyan sa, for example po sa cocaine, magkakaroon ka ng severe depression, aggressiveness, blurred decision making in weeks and months. So concern natin yon. Kasi kung yun ang i-advise ng doktor tapos meron palang ganong pagdadaanan siya, kailangan po nasa best of care po ang ganon. Na nasa situation siya na maiintindihan yung pinagdadaanan kung meron po ngang withdrawal. So I'm not accusing again the president. It's just, we just need the negative hair follicle test. Kasi po, nagsabi na po na may diverticulitis, and the combination of both using and diverticulitis is dangerous. Even stopping the drug, kung meron man, is again dangerous to the psychology of the head of the country. So that's why we need information.
Yeah. Sige po. Yeah, alam mo, hindi ako doktor, hindi ako eksperto, whatever, no? Pero marami naman tayong mga kaibigang mga doctors at saka mga nutritionists, no? Nung lumabas nga itong issue na ito, ako medyo curious ako, ano ba yung diverticulitis na yan? In-explain sa akin ng isang nutritionist yan at saka isang doctor. Sabi niya, alam niyo yung large intestines, tulad na sinabi ni Dr. Mata, pero mga butas-butas yan, para bang pugita, di ba? Kumbaga, sabi niya sa akin, parang sa ating mouth, sa ating mga ngipin, pero mga nakasiksik-siksik yan. Mag-toothbrush ka man ng 10 beses sa isang araw, meron pa rin maiiwang dumi sa iyong ngipin. Ganyan din sa bituka, lalo na sa large intestines. Kahit na anong gawin mo dyan, ay kailangan talagang linisin yan. Kung hindi, magkakaroon ng infection. So, sabi niya sa akin, ito ay sinabi sa akin ng isang kaibigan na nutritionist. Ang isa sa pinaka-epektibo na panlinis ng large intestines ay yung labatiba. Ano bang labatiba sa... How do you say that in medical term? Yung labatiba sa akin. Okay. I-drain. Yung labatiba. Pero sabi niya, alam mo kung ano ang pinakamaganda na ihalo doon sa tubig. Warm water ba? Warm water. Sabi niya, kape. The natural coffee. Yung kape mismo. Whether that is Barako or hindi kape ng PDP. Whether Barako yan or whatever, coffee. Basta yung coffee natin na natural coffee. Na yun daw yung ipapasok doon tapos para malinis yung bituka. Organic. Well, it's organic, yeah. It's, I think, may basis yun kasi ang nagsabi sa akin is a nutritionist doctor na talagang sinabi niya that is the most effective way of cleansing your large intestine. Hindi yung iinumin mo dito sa mouth mo. Pasok mo doon, labatiba, using warm water yun. So pagkapihin mo yung large intestine using coffee. I think we are going to try to do that. Sabi niya sa akin, I think yeah. yung mga cases ng diverticulitis na hindi na siya pwedeng ayusin with labatiba. So that's why they really have to cut that. Yeah, so Flushing daw yun. yeah, antibiotics would be the highest kasi nana yun eh. So and then kung hindi nga tatanggalin yung portion ng intestine na severely infected or butas. So surgical ang possibility. Otherwise, mapopoison yung blood kasi nga may infection na mangyayari, di ba? Kasi kung may butas. So what if lang, the Malacanang refuses disclosure of the health and fitness of the president, ano dapat ang magiging tugon ng tao, ng media, ng Congress, ng civil society about it? Well, I think, as I said, there is already a precedent to this legal case. The latest one is the case of De Leon versus Duterte. That was decided by the Supreme Court. And the Supreme Court upheld the right of ordinary people to information on matters of public concern. More particularly so if you're talking of the health of the president. And this is a matter that cannot just be discounted or set aside. No? Concern tayo dito. Ayaw natin na tayo ay hindi natin alam ang nangyayari because it's going to invite instability or even what? Destabilization. So we hope that the president is well, that he is performing his duties. No? We pray for his good health, and but we have also the right to know the real situation of the president's health because it is the nation's health as well that is at stake here. Meron po bang may role po ba yung Congress in oversight in this particular na issue? And kung meron man, paano natin mapipigilan ang partisan na politicking to actually keep the president in power even if in question na yung health and fitness niya? Well, yeah, the oversight function of Congress is built in, no? It's inherent. And that is where the so-called power of the purse comes in. Under the Constitution, supposed to be the Congress of the Philippines, has the most important and powerful tool to use. That is its power of the purse, no? So, pwede niyang gamitin to in the exercise of its oversight function. Patawag niya yung Department of Health.
kung gusto nilang tanungin kung ano yung talagang situation. So, the appropriate committee in the House or the Senate, if they would want to know the real situation of the health, they can do that, no? Pero depende ka yan sa Congress at sa Senate. Sa ngayon, sabi ko nga, the sad reality is that the Congress of the Philippines, as well as the executive department, no, it has lost credibility, and so far as in the eyes and the heart of the Filipino people. The members of Congress, they are not credible anymore to conduct any form of investigation. And ang tingin ng taong bayan, lahat ng ilalabas ng Kongreso ngayon ay hindi totoo o hindi self-serving, covering up their abuses of power and the corruption that had happened, of which they are involved. And ito ang kanilang pinagtatakpan. Kaya, going back again to this issue of impeachment, whatever they are going to do with the cases that were filed against the President and against the Vice President, against the President, they're going to dismiss that. Pagtatawa na lang ng taong bayan to, sabihin nila, ano ito, muro-muro lamang to. With all due respect to our Muslim brothers and sisters, no? Pero pag ito naman kay BP Sara at ito yung kanilang pausas, sabihin nila, this was part of their game plan, no? To get rid of the Duterte. Pero what can you expect? Paano ka pa maniniwala kung yung mga sinasabing supposed to be the one investigating, prosecuting, or judging are no longer credible? Because they are involved in this massive corruption that the Philippine people are suffering from. So, ito yung issue na hindi ko lang alam. Maswerte pa rin siguro ang Pilipinas o maswerte pa rin itong mga taong ito na masyadong patient, pasensyoso ang Pilipino. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil natatakot ang tao o what. Di natin alam. But sabi nila, lahat ay may hangganan. Kung babalikan ko yung paborito kong sining Pilipino, pag puno na ang salok, dapat ng kalusin. Yan. Last question po, sa health and fitness ng President. Any one of you can answer. Hypothetical lang, what if yung doctor niya mismo declares the President unfit? What's going to be the possibilities? Well, very clear ang provision ng Constitution yan. No? When the President is declared permanently disabled. And well, the disability cannot just be declaration of disability of the President cannot just be coming from the doctor himself. But the statement of whatever records that the doctors may have can be used as basis for the constitutional process of going into succession. So mangyayari dito, then the members of the cabinet, majority of the members of the cabinet will make a written declaration that the president is already unfit, permanently disabled, and then the matter will now go to the House and the Senate. They're going to write the Senate President and the House Speaker, which will now make a decision of what will be the real health situation of the President, and then they can now declare that there is a vacancy in the ground of permanent disability, and the role of succession pursuant to the Constitution will now ensue, meaning to say the Vice President will become President. Ganun ang mangyayari po dyan. Or the President also may decide that he can say in writing, sabihin niya, sabi ko nga, ito isang nakakatawa sa provision ng Constitution pagdating dyan sa issue of disability, that the President may himself declare that he is incapacitated, temporarily incapacitated, in which case, the Vice President will become acting President. But the President may later on get back his word and will say, now, I am now able to go back in power. And if there is disagreement, sabihin ng acting president who is the vice president, no, you are still not capacitated. Then the matter will now go back to Congress again for Congress to make decision. Sino ba talaga ang dapat na upong presidente? Which also gives the allies of the president right now, kung yan yung mangyayari, na mas gusto nilang mapatalsik si Sara. Because, if indeed in question yung fitness ng president in terms of health and fitness,
then, di ba, sa mga ayaw kay Sara, mas lalong pagbubutihin nila yung impeachment. Exactly. That's what they are going to do, and for sure, they're all afraid. Sabi nga natin, they're all afraid of what's gonna be happening if the vice president becomes acting president or becomes president. Given this scenario as to how grave or serious the president's health is, hindi natin alam kasi. So, hindi tayo pwedeng mag-speculate na lang kung ano talaga yung tunay na kalagayan niya. Pero, you cannot prevent people from making all these speculations. Especially now in social media, yun ang nakakatakot eh. Because we have a social media that cannot be controlled. It's beyond the reach of government to stop. Unless, pagbawal na nila lahat ng social media dito, Facebook, X, whatever. So, mag-wala na tayong information, and only the traditional media will, which is, we all know, traditional media, the mainstream media, they are under government's pocket in a way, dahil ang kanilang mga sinasabi ay always pro-government or pro-administration. Alright, so at this point po, we will open the Sir. questions dun sa mga part ng vloggers natin and also people from media. So if you have any questions right now, this is the time that you can ask questions dun sa mga panelists na. Do you have any questions? Yes po. May microphone ba sila? Good morning po sa lahat. Morning. Attorney Lambino po, ang tanong ko ay para sa legality na pananagutan, kung may pananagutan yung mga nagsampa ng impeachment na hindi nila napatunayan, which is the Congress. Kung may pananagutan sila. Well, unfortunately, wala sa ating umiiral na saligang batas o sa mga umiiral nating mga batas na meron silang civil or criminal or administrative liability. Because their acts are considered to be done in the performance of their powers and duties as members of the legislative department. Ang kanilang magiging pananagutan na lamang po diyan ay pagdating ng halalan. Kung sila ba ay paniniwalaan pa rin ng kanilang mga constituents at iboboto pa rin sila. So, at least kahit papaano, merong ma-issue sa kanila pagdating po ng halalan na magaganap sa mga susunod na panahon. But to file cases, administrative, civil, or criminal, just because they signed the impeachment or endorsed the impeachment, I don't see any liability at all. But whether or not the issue of have they read and seen the impeachment complaint that was originally filed before the House and eventually transmitted to the Senate, that is another matter. That's an issue that I think will have to be investigated in some other time. At this point in time, walang mangyayari investigation tungkol po dyan. Okay, another question po. Yung speaker natin na sa Senate, si Tito Soto. Senate President. Sorry, sir. Senate President po, opo. Ay, correct ko lang. Opo, sa mga ginagawa niya po kasi ngayon sa Senate, lalo na sa pakikialam sa usaping defense, hindi ito saklaw ng kanyang opisina ayon sa aming kaalaman. Dito po ba pwede siyang managot? Kasi gusto namin managot yung mga hindi sumusunod sa batas. May pananagutan ba sila sa mga hindi nila saklaw na trabaho? Well, yung kanilang ginagawa kasi, ganun kasi yung tendency ng mga politiko. They are supposed to be there to craft and make defined legislative measures para sa kabutihan ng bayan at ng mamamayang Pilipino. Pero ang nangyayari kasi mas nauunang
binibigyan nila ng protection yung kanilang pansariling interest o interest ng kung sino mang mga grupo o mga tao na nakatulong sa kanila para sila ay maluklok o malagay dyan sa pwesto. Kaya yan po yung aking sinasabi nga na pag ganito ang sistema ng ating gobyerno, which is an oligarchy, no? Hindi interes ng ordinaryong mamamayan o ng sampayanan ang kanilang uunahin kung hindi ang kanilang pansariling interes o interes ng mga taong nakatulong sa kanila para malagay sila dyan sa pwesto. So, yung mga pananalita po nila, binibitawan po nilang mga salita o kanilang mga ginagawa ngayon ay bahagi po ng sabihin nilang, well, this is our political action. Unfortunately, ang pwedeng mangyari lamang po sa kanila pag yan po ay masabi natin disorderly behavior, mismo ang Senado, when we're talking of the senators, ang venue kung saan po sila pwedeng mapanagot. So they can be subjected to ethics complaint. Ganon din doon sa House, no? Ethics committee ang merong kapangyarihan lamang alinsunod sa ating saligang batas. So sila rin ang magdidesisyon kung karapat dapat pa ba itong membro ng Kongreso o ng Senado na manatili o masuspende katulad ng ginawa nila kay Kiko Barsaga, whether tama yung kanilang ginawa or hindi. That is a political question. Attorney, last po. Yes. Pagkakaalam po kasi namin, may 3 congressman na sinampahan ng kaso ng question ang desisyon ng Supreme Court. So bilang Senate President po, hindi po ba siya pwedeng sampahan din para, kasi question din niya ang batas sa decision ngayon ng Supreme Court. So dapat po hindi siya sampahan, congressman pwede, tapos siya hindi. Yun Well, ang po ang tanong ko. Well, madali ang magsampa ng kaso. No? Hindi mahirap magsampa ng kaso. Pwede kang imbentuhan ng kaso eh. Madali lang. Hindi mahirap pong gawin yan. Pero mapapatunayan mo ba yan sa korte o sa kung saan man tribunal na dinulog yung kaso na yan. Pagsasampa ng kaso, hindi problema. But kung mapapatunayan ba yan at magkakaroon ng desisyon pabor sa iyo or hindi, yun ang mahirap. Sa aking palagay, hindi sila mapapanagot sa kanilang mga ginagawa kung ang pagsasampa ay gagawin sa Kongreso man o sa Senado, lalong-lalo na pag ang pagsasampa ay ginawa outside of Congress. Sabihin kagad ng, let's say, Department of Justice, kung criminal case yan, o kayong ombudsman, it's beyond our jurisdiction. Mahirap po talaga yung sitwasyon. Alright, so given the situation right now politically at sa buong bansa natin, even economics natin and all of that, we have few minutes left, so probably I'll just ask you for your last words. Ano dapat yung magiging role ng mga ng taong bayan sa mga nangyayaring ito? Well, sa akin palagay, Rob, hindi po dapat manahimik ang taong bayan. Malaking pasalamat natin sa mga vloggers ng social media sa patuloy po ninyong paglalabas ng mga impormasyon. Ang pakiusap ko lamang po sa inyo para naman po hindi kayo masampahan ng kasong cyber libel or whatever. Lalong-lalo na yung pag-share ninyo ng mga dokumento o pag-share ninyo ng mga photos or videos. Siguraduhin po ninyo na itong mga ito ay authentic. Dahil meron po akong impormasyon na merong isang grupo, malaking grupo ito, na sila mismo ang nagmamanufacture ng mga peking mga dokumento, peking mga video, peking mga photo, at isi-share nila yan sa social media. At kayo naman ng mga legitimate vloggers, akala nyo totoo ito, pipick upin ninyo, isi-share ninyo, kayo ngayon ang mananagot. So, katulad na lamang nung itong isang nabasa ko, isang kaibigan natin na vlogger, na imbita na ng NBI o sinampa na ng kaso ng NBI dahil nga naglabas daw siya ng dokumento na galing daw sa isang ospital patungkol doon sa kalagayan ng Pangulo at dininay ito na hindi tunay itong mga dokumentong ito. Pero
sino ang gumawa ng peking dokumento na yan? Meron tayong impormasyon na sila rin ang gumawa ng mga dokumentong yan upang sa ganon ay ma-discredit kung ano man po yung kailangang ano. So naglabas sila ng peking dokumento, kinagat ng mga legitimate vloggers. Tapos sabihin nila, so masisira yung credibility ninyo. So ingatan lamang po ninyo itong ganitong sitwasyon. Huwag po kayo agad magpapaniwala dahil meron bang tinatawag nilang planting of evidence. Ganun po ang nangyayari dyan. Pag tinaniman ka ng ebidensya, tapos kinagat mo naman yung ebidensya na yon, ay medyo malalagay po tayo sa alanganin. So maraming salamat po sa inyo na mga kaibigan natin nasa social media sa pagkipagtulungan nyo para sa sampay ng Pilipino. Dr. Mata, maraming salamat po, Attorney Lambino. Yes, just like what you said, Karo, na ang Diyos talaga ay andyan sa atin. So nakita naman natin na hindi tayo pinapababayaan kahit tayo ay mga mamamayan na walang kapangyarihan, pero hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. So sa flood control, nagkaroon ng flood, ayun, nabisto. Hindi na nila makontrol. So hindi nila makontrol. So a lot of things are happening na hindi natin kagagawan kundi kagagawan ng Diyos, no? So kung ano man yung ginawa nating pagdarasal, patuloy lang po natin dahil rinig na rinig tayo ng Diyos. At dapat sabi ni Attorney Lambino, wag po tayong maging tahimik. Ipatuloy po natin yung request ng transparency on my part, especially po sa President, help ng ating Presidente. Alright. You know, ako naman, parting words ko, sometimes it gets really frustrating, right? Kasi nakikita natin ngayon na parang may institutional failure, which means that the very people who are now handling the impeachment cases of the President, even the Vice President later on, are also the same people na alam natin, sangkot din sila dun sa korupsyon na siya namang nagpapahirap sa ating bansa. At hindi lang nagpapahirap, that corruption already translated to lives lost. And also homes that were nawala sa ating mga kababayan. It can get really frustrating. Pero patuloy po nating ipaglaban ang ating bansa. Wag po nating, lahat po ng gagawin natin will not be based on kung sino ang nauna in terms of laban na to, pero makinig po tayo sa puso natin. Kasi pag may pagmamahal tayo para sa ating bansa, yan po yung pagmamahal na ayaw mag-give up, na ipaglalaban hanggang dulo, hanggang makita natin na talagang yung inaasam natin para sa bansa natin ay nangyayari na. And higit sa lahat, no, always naman, kung titingnan mo yung pattern, laging nauuna ang Diyos sa ating lahat. We could strategize, but yet, we know that God is always one step ahead of us. In fact, para siya yung nagli-lead ngayon dun sa nangyayari na para malabanan natin to. So, konting patience pa para sa ating lahat, but never, ever give up and keep on trusting God. Kapeni? Yes, yung flow ng ating pong live podcast, ating pinakinggan, habang nakikinig, sinusuri natin. Pero sa akin po, tila talagang kitang-kita ang motibo sa likod po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At parang may pagtatangka pa na sirain ang kanyang reputasyon at itago ang mga tunay na issue sa bansa. Ang flood control at iba pang mga problema sa bansa ay dapat ang siyang tunay na tutukan. Hindi ang mga impeachment complaint na tila alam naman natin kitang-kita it's a political motivation. Ang impeachment complaint po laban kay VP Sara Duterte ay diversion tactic upang itago ang tunay na issue sa bansa. Ang korupsyon at pag-abuso sa pondo ay dapat nating tutukan at siyang dapat nilang tutukan, hindi ang impeachment complaint na may political na motivasyon na pinauulit-ulit naming sabihin sa taong bayan. Sa totoo lang, alam naman nila yan eh. Pero ano bang magagawa? Wala sa administrasyon, tapos kakampi nila ang administrasyon, manipulado ang lahat sa kawawang bayan ng Pilipinas. Pero ngayon, dulot ng maraming pangyayari, tuluyan na pong nagbubukas ang mga isip at mata ng mga Pilipino sa mga galaw ng kalaban ni VP Sara Duterte. Ang impeachment complaint at mga aligasyon ng kidnapping
sa ating pong FPRRD ay tila mga taktika upang sirain ang mga Duterte at itago ang tunay na issue ng bansa. Ang mga Pilipino ay dapat na pong magising at tutukan ng mga tunay na problema sa bansa tulad ng korupsyon, kahirapan, kawalan ng trabaho. Ito po ay isang political na labanan at hindi dapat makapag-angat sa mga tunay na issue na nakakaapekto po sa buhay ng mga Pilipino. Tungkol naman po sa usapin kung sino po yung hahalili. Dapat pa po bang i-memorize yan? Ang daming eksplanasyon. Sino ba yung dapat magbigay sa atin ng sapat at tamang impormasyon pagdating po sa kalusugan ng atin pong presidente? Kailangan po bang spokesperson o ang